Ano pa mga sasakyan mo? Ngayon, Ilan ang kliyenteng pumasok sa inyo nung pandemic? Gano'ng nung karami? time na yun, Boss Mike, mga nasa Everyday? everyday. Grabe. Yung, Nakaranas ka rin ba ng pagka-down o na parang pagkabagsak sa negosyo o sa buhay mo? Sinabi mo na parang nagkakaroon ng discrimination ng LGBT. What's up mga ka-Packers? Ito ang inyong lingkod, si Mr. Packing King. Meron tayo special guest ngayong gabi. Nagaling pa ng Cebu. At ang may-ari ng PJ Insurance Services. Kamusta, Boss PJ? ay, kumusta, Boss Jermike? Boss PJ, ano ang business mo? Ano ba ang PJ Insurance Services? Ang PG Insurance Services is mga non-life insurance na kagaya ng mga STPL, comprehensive insurance, fire insurance, at yung mga ino-offer din namin na car renewals assistance dun sa Cebu. Okay, so yung mga ano yan yung mga pagka-i-insurance ka ng mga sasakyan, no? Opo, yung mga kailangan po nila every year na insurance ng mga sasakyan, pwede din mga building, gano'n. Tapos mga pet insurance, Oo. travel insurance. Sa LTO, di ba? Halimbawa, tamad kang pumila dun sa LTO, which is kayo na nagbibigay ng services para matrabaho o kaya maibigay niyo yung serbisyong kailangan nila sa pag-renew ng sasakyan o sa pagkuha sa LTO. Tama ba? Yes, Boss Mike, meron din kaming mga client, mga company, tsaka mga bangko na walang time na magparehistro ng kanilang sasakyan. Basta kumuha lang sila sa amin ng life insurance, yung CTPL, comprehensive, pwede na kami mag-assist din sa kanilang mga rehistro. Okay. So, kamusta lang tinatakbo ng PJ Insurance Services? Ilan lang staff mo ngayon? So far, so good naman, Boss Mike. Ngayon, nasa 20 plus na yung staff ko. From 1 to 2, 4, naging 20 last year. Ilan na tong branch mo na to? May franchise ka ba? Solo lang ba itong PJ Insurance Services mo? Itong PG Insurance Services, Boss Mike, nag-start to sa mama ko noong 2008. Tapos, noong 2018, dalawa kami ng kapatid ko na hinati yung opisina namin para maging business namin dalawa. I think hindi yun naging madali din eh. Naka-start talaga ako na nakapundasyon ako noong 2020, kasagsagan ng pandemic. So, doon nag-boom yung business mo noong 2020. Yes, after pandemic na akala ko malulugi or akala ko mawawala na to na business kasi madami yung nawalan ng trabaho. So, ibig sabihin, magandang business ang insurance. Naging good po siya, Boss Mike, nung pandemic. Naging blessing in disguise kasi madaming mga nag-close na business nung time na yun, pero kami, lumakas siya. Kasi akala namin hindi magpaparinga yung tao na ng pandemya, di ba? Pero lumakas. Kahit mga madaling araw, madaming tao kumukuha ng insurance, napapasi sa amin. Ilan ang kliyenteng pumasok sa inyo nung pandemic? Gano'ng Nung karami? time na yun, Boss Mike, mga nasa 50 to 60 Everyday? everyday. Grabe. Yung client namin nung time na yun. Talaga? 50 to 60 everyday. Tapos, in just 30 days, almost 300. Ilan yan? 50 times 60. Mga 22 days lang po. Imagine mo, mga 50 to 60 client in just one day. Gano'ng kalakas ang insurance mo nung pandemic? Oo, kasi akala namin na magko-close to. Hindi namin alam na yung mga tao talaga, gusto talaga nila i-insured tsaka iparehistro yung sasakyan. Oo, kasi dahil nga nangyari sa pandemic, although hindi lang naman tao ang pinapa-insure, kailangan din sa sasakyan, di ba? Sasakyan. Kasi di natin alam yung mga nangyayari talaga sa daan eh. Kasi di ba, siyempre, kamahal-mahal ng sasakyan mo, tapos walang insurance. Kaya Tapos nga. pag nabangga, wala, nga. Diba? So, kaya nandiyan ang insurance para sumalo ng mga, wag naman sana, kung maaksidente, sila ang magbibigay ng danyos. Sila yun. Sa kanila manggagaling yun. Tama. Well, tama. so far, grabe din ang negosyo ng insurance. How about sa 50 to 60 a day na yun na kliyente mo? In just 1 year lang naman ang kontrata niyan, di ba? Oo, 1 year. Isipin mo, sa loob ng isang taon, na walang na-aksidente sa sasakyan, tiba-tiba talaga yung business ng insurance, no? Oo. Di ba? Ano na napundar mo sa negosyo mo? After nung pandemic, una, yung sasakyan ko na Accent, blue. Accent, Hyundai Accent. Oo, kasi yung business ko, blue yung parang kulay So, sky blue. pinartner mo yung kulay. Una, nakabili ako ng laptop, blue, tapos sasakyan. Ano pa mga sasakyan mo? Ngayon, may Fortuner ako, may Vios, van. At sa'yo talaga? Oo, kasi pina-rent a car ko din siya sa Cebu. So, hindi yan subcon, sa'yo talaga yung mismo sasakyan na yan. Oo, Ayun yung PJ Car and Rental Services. PJ tama ba? and Motor and Car Rental. Wow, nice. So, it means, ang dami mo din palang sasakyan.
So lahat yun naka-insured yan? Oo. Siyempre naman. Nung pandemic po, parang nakakon talaga. Grabe, sobrang lakas. So, nakwento mo kanina na nagpapa-self-drive ka sa mga car rental services mo. Safe ba yun? Di ba pagka ganun, parang ang hirap naman magtiwala na isa-self-drive nila yung sasakyan mo? Actually, boss, may risk talaga. Pero lahat ng business may risk. Mismo, So, okay. Pero yung amin lang, dinodouble check talaga namin sa LTO. Yun na rin yung parang kagandahan ng isang business, yung PG Insurance Services. Kasi yung isa ko na branch na doon is nasa malapit sa LTO. So, napapacheck namin yung mga requirements. Yung driver mismo? Oo, yung- check nyo yung kanyang... If tama ba itong binigay niya na driver's license, hindi ba to fake, Oo. gano'n. Sini-check namin bago namin ibigay, lalong-lalo na sa mga long term. So, yun lang yung category mo. Pag gano'n, okay na, papayagan mo na ba? Oo, Self-drive. binabackground check din namin. So far, wala namang gumawa sa yung tinakbo yung sasakyan mo. Thank Hindi God na- po, wala naman. Pero may mga kasamahan, madami din kaming mga grupo-grupo. Pag may mga ganon, nag-a-attempt na rentangay, Oo. madali namin nalalaman. Tapos tulungan kami. Nandun kami community ganon. Itong Sa mga taon to, ingatan nyo to. Medyo may masamang binabalak Oo. sa... Chine-check din namin yung Facebook page nila. Yung iba kasi gumagamit ng hindi sa kanila. Pero aside from that, no, as sa business side, ang dami rin kasi naghahanap ng mga rental services na gusto nila, sila na rin yung driver, di ba? Sobra. Kasi gusto nila malibot yung mga Mismo, area. na parang wala silang isipin na parang sarili nila yung sasakyan. Oo. Mostly talaga doon, boss, sa Cebu. Siguro sa iba din na lugar. Madami din self-drive eh. Kaya nga may plano ako doon na parang gawin ko sana na parang aguda. Well, may ginagawa naman dyan na may naglalagay sila ng parang tracker, di ba? Oo, may Parang GPS ma-double-check. tracker Oo. naman na sa amin nga eh, mga 2-3 yung nilalagay. So, kung ma-detect yung isa, nasa isa pa. May isa Parang ganun pa, ang technique ganun, dyan eh, di ba? Pwedeng malaman nila kung saan nakalagay yung tracker, bubunutin nila yung wire, and then wala na, hindi na matatrack. Tatlo pala yung nilagay mo. So, Mga 3, gano'n. May iba nga eh, 5. Oo. Yun nila. yun pala ang technique doon. Oo. Pagka ganon, medyo kumpiyansa ka na hindi marerenta kayo car rental services mo. Opo, boss. Tapos double check talaga. Kung iba nga, nasa ibang bansa, yung passport nila, gano'n. Double check lang talaga. Kasi lahat ng business may risk. Nahilig ka rin bang mamili ng mga property o ano? So far po, may nakon po ako na maliit na lupa, na tatayuan ko ng building ng pinapangarap talaga namin na sa business talaga. Para hindi na kami mangungupahan. Lahat lang yan galing dun sa insurance May, nila. may pinapatay din kami na bahay. Tapos, yung insurance company din namin, sa May branch branch, na din siya sa iba't ibang lugar ng Cebu, tsaka Bohol. Nakita ko sa post mo na mahigit 20 branch na yung PJ Insurance Services. Yes po, sa Cebu po, tsaka Bohol. Wow, nice. Patuloy pa tong nadadagdagan, ano? Oo, patuloy pa po. Meron pa po kaming mga opening din na branch this year. Dito sa Manila, tsaka sa ibang lugar. Meron na rin sa Manila. Kaya ka pala nandito sa Manila ngayon para mas may palaganap na mas dumami pa. Para mas madami pa din kaming matulungan, lalo na sa, syempre, sa daan. Di kasi natin alam talaga eh. Dami kasing mga disgrasya. Okay. Diba? So at least, na-encourage namin sila, tapos natuturuan namin sila kung anong kahalagahan ng non-life na insurance. Okay. Boss PJ, tanong ko lang sa'yo, dumaan ka rin ba sa pag-empleyado bago ka mag-negosyo? Ano ka before nung hindi ka pa nagbi-business? Nung before po, sir, nag-start ako ng computer shop. After computer shop, na-service crew sa isang fast food chain. Okay. So, nag-service ko ka din. So, nung time na yon nag-aaral, tapos nagtatrabaho. Working student ako nung time na yun. Talagang nagsumikap ka Oo. rin talaga. Before ako nag-start na business talaga, naging empleyado din ako. Okay. Ilang taon ka nag-crew? Yung service crew ko po is 3 years. Tapos hanggang